Bismillah. Mga kapatid, ang pagpapatuli ay importante. Ito sa mga Muslim at dapat sa mga Hudyo rin at sa mga Kristiyano. Dahil everlasting covenant po ito, binigay ng Panginoon kay Ibrahim. Genesis chapter 17, verse 13. Subalit binali ito ni Pablo. Sa Galatians chapter 5, verse 2, sinabi, kung kayo tinatanggap ninyo ang pagtutuli, walang pakipakinabang si Kristo sa inyo. Dapat pala pag sinunod nyo si Pablo, dapat talaga ang mga Kristiyano ay mga support. Ha? Kasi sinong mga tuli dyan, please naman, patahi kayo. Kung wala kang magbayad, sabihin niyo sa akin, magpa-GCash ako para ipatahi. Dahil para babalik pag maging support. Sabi naman si Pablo, dapat pala pag sumusunod ikaw sa Kristiyano, utos ni Pablo, magpatuli kayo, huwag bawal yan magpatuli. Naku, anong gagamitin ko? Sabi ko, ay Biblia lamang tungkol daw kay Hesus Kristo. Oh. So Biblia lamang ang gagamitin ko. Kasi kung gagamitin ko ang Quran, maging unfair naman dahil siyempre sa Quran siya ay sugo, siya ay propeta, hindi siya Diyos. Alam ko naman ang papatunayan niya ay si Kristo daw na ibig sabihin Diyos si Kristo. Ang problema dito, nagtatanong naman siya sa akin, naniwala ka ba lahat sa nasulat sa Biblia? Mga kapatid, kahit kayo mga Kristiyano, hindi kayo naniwala lahat eh. Kung naniniwala kayo lahat, bakit? May mga Kristiyano nagpahinga ng Sabado, nangilin ng Sabado. May Kristiyano nangilin ng Linggo. May Kristiyano kumakain ng baboy. May Kristiyano na hindi kumakain ng baboy. May Trinitarian na Kristiyano, may hindi Trinitarian na Kristiyano. Di po ba? May Kristiyanong supot, hindi nagpapatuli. Mayroon doon Kristiyano nga hindi supot, nagpapatuli. Kayo nga hindi kayo naniwala sa Biblia eh. Di ba pa? Mga kapatid, papatunayan ko sa inyo, yan ang debate natin. Papatunayan ko na walang isang Kristiyano sumusunod sa Biblia. Kayo mga Kristiyano, mayroon lahat ba kayong mga Kristiyano naniwala sa Bible? At kung hindi kayo sumusunod, sabihin niyo, oo, nagkamali ako. Bawal ang baboy kakainin, mali ako. Okay? Sabado ang pahinga, pero nagpahinga ako ng linggo, mali ako. Bawal ang dibulto, pero mayroon kaming dibulto, mali ako. Mayroon bang isang Kristiyano nagsasabi na totoo hindi ako sumusunod sa Biblia, pero mali ako? Mayroon ba? Ha? Lahat kayo, lalo ng mga pastor, tama kayo lahat eh. Sumusunod kayo lahat eh. Mga pari at mga pastor, sumusunod kayo lahat eh. Ha? Sabi ninyo, di ba ba? Pero papatunayan ko sa inyo, pastor, wala, o padre, reverend, ministro, walang isa sa inyo nga sumusunod sa Biblia. Ha? Yan, mga kapatid, nagtaka ako sa mga itong Kristiyano. Tahol sila na laban kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil marami daw asawa. Maraming asawa. Sila nang didiri. Bagkus hindi nila binabasa yung Biblia nila. Mas sa Biblia nila, si Abraham, ama na ng pananampalataya ng Kristiyano, sabi nila, ay tatlo ang asawa. Sino ang asawa niya? Si Sarah, si Hagar, at Keturah. Tatlo. Si Moses, ilan ang asawa? Mismo nakatanggap ng 10 utos si Moses. Ilan ang asawa ni Moses? Dalawa. Si David, mentioned in the Bible, so many wives. And Solomon had 700 wives, King Solomon, and 300 concubines. Saan mabasa? Mabasa kayo sa 1 Kings chapter 11, verse 3. Please, bago kayo tumatahol na tahol laban sa aming mahal na propeta, tingnan muna, magbasa kayo ng inyong sariling Biblia. Bismillah. Mga kapatid, sagot ko ito sa mga Muslim brother. May nakita kasi ako nga bawal daw mag-alaga ng aso. May mga Muslim nagsasabi, believe also, that bawal daw mag-alaga ng aso. Mali po yun, mga kapatid. Ang pinagbabawal lang po ng aso nga alagaan, yung decoration mo lang. Pero sa Islam ho, allowed ho ang mag-alaga ng aso kung ito'y ginagamit sa pang-eye hunting, ginagamit ito sa pagwardya. Tingnan natin dito ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito graded as Hasan, Darul Salam. So dito sa reference sa Jami' at-Tirmidhi 1490,
pwede mag-aalaga ng aso. Basta ito ay gamitin lamang sa paggwardya sa mga kahayupan, gwardya ba sa bahay or hunting sa pang-aaso, pangayam. Ito ay hindi pinagbabawal. The Christian said God can do everything. As the Muslim, we say no, God cannot do everything. He can create only thing according to himself, what he likes. He will not create contrary to his names and attributes. For example, God has no beginning, no end. God cannot create another God. A challenge for you Christians. If your God can create everything, a challenge your God or your logic that God should create or can create another God. If he will create another God tomorrow or today, he has a beginning. God has no beginning. God can create a rock bigger, heavier than himself. Do you think? Can he create a human being wiser than himself?